follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong tatalakayin ngayon tungkol sa mga kuweba na malapit sa dagat o kuweba na submerged sa dagat. Malapit sa dalampasigan, of course, ang mga bato na ito, ang mga kuweba. At bago tayo magpatuloy sa pagtatalakay nito, subscribe nyo muna sa mga bago pa lamang sa channel ang channel na ito para palagi kayong updated at sa aking mga followers. Shout out sa lahat! Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan, buong Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiats in abroad na palaging nanonood. Maraming salamat. Okay, atin muna panoorin ang buong video na ito para mag-enjoy naman kayo sa mga magandang tanawin mga katiats. At sa dulo nito ay atin na umpisahan ang pagtatalakay kung saan pwedeng makuha ang mga item sa mga ganyang klaseng lugar na mga kuweba na nakasubmerge or nasa malapit lamang sa dagat. Ako man entrance ron? Entrance? May entrance sa kuiba. Lotro may lungag. Dari na entrance sa una. Dari naman na nagyan sa ubos. Kuha man ng bangil na to, bato. Okay, akin ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa mga treasures na ibinaon sa mga ganitong klaseng kuweba na nasa dalampasigan at ang iba nito ay submerged, underwater yan ng mga cave. Sa aking experience, sa nakita ko na ganyan na recovered treasures ay hindi hapon ang nag-recovered ng mga ganyan. Karamihan yan ang marka ay English alphabet. Halimbawa, may marka siya ng letter B, litrang A, litrang M, at ang pagkasulat ng mga yan ay maganda na pagka-engrave. Ibig sabihin, hindi hapon ang gumawa kasi ang hapon na hindi expert sa pagsulat ng tamang itsura ng alphabet. Kaya kapag may number tsaka letra na maganda ang pagkaukit at nasa dalampasigan, mga Amerikano ang kumuha niyan. Kasi ang kumuha ng treasure dito ay sumasakay ng yate. Nagyayate sila. Mga Amerikano ang kumuha dito. Dalawa ang treasure dito. Isa yung submerged underwater. Isa yung talagang malalim, mahaba siya na kuweba, at isa yung mababaw lang. Itong mababaw ang napasok ko noon. Kaya ito ang aking ibabahagi sa inyo kung paano ang paghanap sa mga ganito. Marami ang nagpadala sa akin ng mga ganitong senaryo ng mga kuweba na nasa dalampasigan at kuweba na nasa
dagat mismo. Kaya ito ang aking ilustrasyon diyan based on my own experience at sa napasok ko ng mga ganyan. Okay, mauna tayo sa yung mababaw lang na short lang siya na cave, yung hindi ganong mahaba. So ganito yan ang itsura. Okay, so ito yung lupa or baybayin ito during the high tide sa low tide, at pag high tide ay ang dagat ay dito banda yan, kaya submerged ito na kuweba, pero hindi mahaba yung yung papasukin mo. Halimbawa ikaw tong narito, yung napasok ko na may treasure na ganyan, pero hindi akong nakakuha niyan ha, baka sabihin nyo na naman na ako. Ang nakakuha nun ay Amerikano na nagyayate. Okay, at ang distance niyan ay 8 meters lang to, 8. Short nga siya na cave. At nakakatayo ang tao. Ngayon ang paghanap sa ganito ay dito lang siya sa pinaka dead end. Dito lang ito. Naghukay sila diyan ng hanggang bewang lang, tapos binuhusan nila ng malapad na simento. Kaya kapag may nakita tayo na parang dapanas or palanas, dapanas sa Bisaya, palanas sa Tagalog, kung may ganyan na malapad na parang simento sa loob ng kuweba na ganyan na submerged underwater, basagin nyo. Kasi minsan simento lang yan na binuhos, at sa baba ng palanas or dapanas ay narito ang box. Maliliit lang yan na box na ammunition box. Ang Amerikano kasi ang nagbaon yan. Hindi lahat kasi ng mga karamihan ng quick deposit, itong minamadali, Amerikano ang nagbaon yan. Kasi mga inagaw nila yan sa mga Hapon na sumurinder. Ngayon ang mga Amerikano, alam nila makakabalik sila kasi sila ang nanalo sa giyera. Ibinaon nila yan at hindi sinurinder sa kanilang general or sa kanilang officer. Kaya ang mga litra na makikita nyo dyan sa gilid ng mga kuweba, at dito lang sa may entrance yan, dito banda. Naglagay sila dyan ng arrow sa aking experience. Arrow yan, walang buntot. And then may litrang B. Yan, at kung susukatin mo ang arrow, meron siyang sa haba na 7 inches. At ang papasok diyan, eksakto ay 7 meters, nakikita na yung simento. So ito yan na portion dito. So pasok ka lang diyan at hanapin mo yung palanas or dapanas at butasin mo. At kapag may makita kang kahit anong klaseng letra na American alphabet, dito lang na banda sa may entrance. Kapag meron kang nakitang ganyan, ay siguradong merong laman ang kuweba na yan, na maliit lang na kuweba na underwater. Okay, dito naman tayo sa mahabang klaseng kuweba. Yung medyo mahaba-haba ang kanyang loob, ang looban. So halimbawa ito yan, so mahaba-haba siya. Ayan, ito yung kanyang lupa. At kapag high tide ang tubig dagat ay narito rin na banda dito. Okay, ito maliit lang tong entrance nito, kaya pwede kang malunod dyan. Okay, kasi ang current niyan, ang hampas ng dagat ay malakas kasi isla. Papasok dyan, din babalik ang tubig dagat. Kaya kung papasok ka dyan at hindi ka sanay sa scuba diving, ay talagang mamamatay ka sa loob kasi hahambalos ka ng alon. Dito hahambalos ka dyan, hindi ka na makakalabas.
Kaya kung pasok kayo ng mga ganyan, dala kayo ng tali or lubid para pwede kayong hatakin ng mga kasama nyo. Okay, ang pagpasok ng mga ganito ay madalian lamang kasi ito yung mga submerged cave. Underwater yan, under the seawater. Kaya kung papasok kayo dyan, yung pinaka low tide na panahon. Okay, at masikip yan ang entrada at sa loob niyan ay maluwang na. Kaya pag papasok kayo dyan, naka-duck walk kayo, walk like a duck. And then sa banda rito, makakatayo na kayo. Ngayon, ganun pa rin ang style niya. Nasa flooring pa rin nilagay nila. At binuhusan pa rin ng simento. At sa may, katulad din dito sa may bandang dulo. Kaya lang ang problema diyan ay doon talaga papasok ka pa sa pinakaloob-looban. At delikado kasi merong mga ahas dagat sa ganitong mahahaba na klaseng cave or cavern underwater. At sa mga ganito ay may makikita ka sa loob ng mga butas na papunta sa itaas ng bundok. Merong mga sinag-araw diyan na maliliit lang na sinag-araw na tumatama sa flooring. Halimbawa ganito, may butas na maliit sa itaas ng bundok na gawa ng ugat ng kahoy at may papasok na sunlight. Yun ang mga hints na doon ka banda maghukay kasi yun ang mga marker sa loob kung saan tumatama yung mga sunlight. Okay, lalo na ang oras na nagbaon sila niyan ay umaga. So, expected na nasa alas 7, alas 8 ang anggulo ng araw. So, kung alas 7, alas 8 ng umaga ay paganyan yan ang anggulo ng sinag ng araw. Okay, basta yan, ito na-recover din ito ng mga Amerikano kasi ang kanilang mga lulo na war veteran ang nagbaon yan. Pero hindi ito yung mga tinatawag na Yamashita treasures na napakarami. Hindi ito yung mga gold bars. Ito yung sarit-saring mga gold na alahas na isang box. So milyones din ang halaga niyan kasi nakalagay sa mga ammunition boxes. So merong 4, 2 ammunition boxes na magkatabi. Meron din akong nakita na isa pa sa yung sa Bakawan. Na-vlog ko rin yun, pinakauna na vlog ko yun. Sa father ko yun na discovery pero ninagaw ng kanyang kasama pala. Ngayon ko lang nalaman na yung kanyang kasama noon ang inunahan ako, dapat ako at ang grupo ko ang makakuha noon. Pero naunahan ako. Kaya yun, unang vlog ko yun na pumasok kami sa mga Bakawan. At seawater treasure din yun. Nasa gitna yun ng mangrove areas. At ang bato ay malaki. Tapos pinalibutan siya ng napakaraming bato na hindi mabubuhat ng 2 tao. Mga nasa 4 na tao naglalagay ng ganyan. Sa gitna yung malaking bato. Pero wala sa malaking bato ang item kundi nasa harapan dito banda. Nakaharap siya sa east. So sa east na portion itong boulders dito. Dito sa baba niya malaking box. Nakita ko rin yung hulma ng box na tinanggal ng nakahukay. So dito bandang east. Kaya kung makikita kayo ng ganyan, malaking bato na parang bahay and then pinalibutan ng mga bato rin na malalaki. Ang bandang east ang tanggalin yung mga bato bago nyo hukayin hanggang bewang lang lalim. Hanggang bewang lang ito ang lalim. At kapag tingnan yung aking mga vlog, pinakaunang vlog ko yun sa treasure hunting. Kasi ang mga vlog ko noon ay mga sasakyan. Ngayon, nang i-upload ko yun, maraming nag-comment, maraming nanonood. Kaya, dinamihan ko na lang upload ko sa itong ating treasure hunting. Kaya ito na.
the Surigao-san. Ayoko sana ng ganyang mga treasure hunting kasi ang gusto kong content ay mga sports car. Kaya lang, narito na tayo, kaya wala na itong atrasan. Okay, so yan ang aking may bahagi sa inyong mga ka-TH, mga totoong experience yan sa treasure hunting, at baka meron kayong makitang mga kahalintulad na mga senaryo sa inyong pag-treasure hunt. At baka magkapariho lang ang pagkabaon. Okay, so ako'y magpaalam na until our next episode dito lamang sa Surigao-san Channel. Paalam!